Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Heretic na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsisimula ang pelikula nang makilala namin ang dalawang babaeng Mormon missionary na nagngangalang Sister Paxton at Sister Barnes. Nasa misyon sila na ipalaganap ang kanilang pananampalataya at mag-convert ng maraming tao hanggat maaari. Nag-aalala si Paxton dahil hindi siya nakapagbalik loob ng kahit isang tao noong panahon niya bilang misyonero. Si Barnes, sa kabilang banda, ay mukhang mas kumpiyansa dahil nagawa na niyang mag-convert ng 8 tao. Ang dalawang kabataang babae ay naglibot sa bayan upang ipalaganap ang kanilang mensahe, ngunit walang interesadong marinig sila. Maya-maya, umuulan at binasa ng dalawa ang kanilang listahan ng mga taong bibisitahin. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay ng isang lalaki na nagpakita ng interes sa relihiyong Mormon. Nilock nila ang kanilang mga bisikleta sa labas at kumatok sa pinto kung saan ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Sagot ni Reed. Magiliw niyang binati ang mga ito at sinimulang bigkasan ni Paxton ang talumpating kabisado niya, ngunit napansin ng Reed ang ulan at pinapasok sila sa bahay. Matapos banggitin na nasa loob ang kanyang asawa. Sa pagpasok ng kamay ng mga batang babae, ang kanilang mga kapote ay nagbabad sa matanda. Matapos silang iwan sa sala, pumunta si Reed sa kusina at bumalik na may dalang 2 soda at kandila. Binanggit niya na ang kanyang asawa ay mahiyain at kasalukuyang gumagawa ng blueberry pie sa kusina. Ang mga batang babae na nakakaamoy ng pie ay nagsabi na dapat ay nasa silid din siya, kaya tinitiyak sa kanila na darating siya sa lalong madaling panahon. Sa susunod, tinanong sila ni Reed tungkol sa kanilang mga personal na buhay. Tuwang-tuwa silang sumagot at ipinahayag pa ni Paxton na gusto niyang muling magkatawang tao bilang isang paru-paro para lamang masundan ang mga taong mahal niya. Ngunit pagkatapos ay biglang nagtanong ang matanda ng isang hindi komportable na tanong tungkol sa kanilang mga pananaw sa polygamia. Ang mga batang babae ay malinaw na sumasalungat, kaya reles na si Joseph Smith, ang tagapagtatag ng Mormonismo, ay nagpasimula ng mga sexual na relasyon sa maraming kababaihan na nagresulta sa pagsasagawa ng polygamia. Sinabi niya na hinikayat ni Smith ang ibang mga lalaking Mormon na magkaroon din ng maraming asawa. Sa makatuwid, naniniwala si Reed na ang buong pundasyon ng relihiyong ito ay puno ng paghuhugas ng utak. Sa gitna ng pag-uusap na ito, nagtanong si Barnes tungkol sa kanyang asawa. Kaya sinabi ni Reed na hahanapin niya siya pagkatapos niyang umalis sa silid. Sinuri ni Barnes ang nakasinding kandila at laking gulat niya nang matuklasan na mula rito ang bango ng blueberry pie kaysa sa kusina. Ngunit bago niya masabi ang kanyang kaibigan, bumalik ang matanda at hiniling sa kanila na sundan siya sa loob kung saan naghihintay sa kanila ang kanyang asawa. Ngunit bago sila pumasok, nagpanggap si Barnes na nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang superior. Kaya binibigyan sila ni Reed ng ilang oras. Pagkatapos ay sabik na sinabi ni Barnes kay Paxton na umalis na sila dahil may naramdaman siyang kakaiba sa lalaki. Ang dalawa ay tumuloy sa harap ng pintuan, ngunit hindi nagtagal ay naalala na ang susi ng kanilang mga bisikleta ay nasa Barnes Code. Anuman, tinatangka nilang buksan ang pintuan sa harapan, ngunit nakalock din ito at hindi nila ito mabubuksan kahit anong pilit nila. Sinusubukan din ng mga batang babae na tumawag sa isang tao mula sa simbahan, ngunit nagpa siya ang direktor na huwag isama ang isang senadorya sa sitwasyong ito. Sa sandaling ito, ang mga ilaw ay biglang namatay at walang pagpipilian. Nagpa siya ang mga batang babae na hanapin si Reed at humingi ng tulong sa kanya. Naglalakad sila sa isang madilim na pasilyo at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang study room na may 2 karagdagang pinto kung saan nila nahanap ang matanda. Ipinaliwanag ng mga batang babae na tumawag ang kanilang superior at hiniling na bumalik sila sa simbahan. Nang marinig ito, masayang pumayag si Reed na palayain sila at ibalik ang kanilang mga coat. Gayunpaman, ang mga batang babae ay nagulat nang matuklasan na ang susi ng bisikleta ay wala sa bulsa ni Barnes, ngunit sa Paxton's. Anuman, nagpa siya silang umalis at hilingin sa matanda na buksan ang pintuan sa harapan, ngunit kagulat-gulat niyang ibinunyag na hindi ito posible dahil ang mga kandado ay nakatimer at hindi magbubukas hanggang sa susunod na umaga. Ang tanging daan palabas ay sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Siyempre, ang mga batang babae ay napuno na ngayon ng kakilakilabot at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Inihayag niya na ang bubong at dingding ng bahay ay natatakpan ng metal na humaharang sa anumang signal ng network. Itinuro ng frustrated na si Barnes ang 2 pinto at tinanong kung alin ang nangunguna sa labas, ngunit hindi siya binigyan ni Reed ng malinaw na sagot. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Axton na dalhin ang kanyang asawa. Kaya maaari niyang samahan sila sa paglabas.
Bilang tugon, sinabi ni Reed na napansin na nila ang mabangong kandila at walang oven na may pie, ngunit iniisip pa rin nila na ang kanyang asawa ay umiiral kung paano sila patuloy na naniniwala sa Diyos dahil lamang ito ay naitanim sa kanila mula pagkabata. Nang marinig ito, ang dalawang babae ay labis na natakot at binuksan ni Barnes ang dalawang pinto sa silid-aralan, ngunit sa kanyang pagkabigo, pareho silang humantong sa isang madilim na basement at hindi sa labas ng ibang lugar. Sa simbahan ng Mormon, ang isang ministro na nagngangalang Kennedy ay malapit nang tawagin ito ng isang araw. Ngunit nang suriin niya ang pang-araw-araw na tala at napansing hindi pa rin bumabalik sina Barnes at Paxton, talagang nag-aalala siya. Pagbalik sa bahay, ang kaitakot-takot na tao ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang mga pananaw sa mga relihiyon sa mundo. Ipinaliwanag niya na ayon sa mga katotohanan, ang mga pangunahing monotheistikong relihiyon, Judaismo, Kristyanismo, Islam, at Mormonismo, lahat ay nagmula sa iisang pinagmulang materyal sa iba't ibang anyo. Pagkatapos ay sinabi ni Reed na ang Judaismo ay dapat ituring na orihinal. Dahil ito ang ugat ng lahat ng mga relihiyong ito, ngunit 0.2% lamang ng populasyon ng mundo ang nagsasagawa ngayon ng Judaismo, habang ang mga kopi ang relihiyon nito ay may malaking bilang ng mga tagasunod. Inihayag niya na ito ay dahil ang Judaismo ay hindi nag-aanunsyo ng Diyos nito at walang mga estratehiya sa publisidad. Hindi tulad ng ibang mga relihiyosong grupo, sinasabi rin ni Reed na ang mga batang babae na ito ay walang iba kundi mga tindero na sumusubok na magbenta ng isang produkto. Pagkatapos nito, isinulat ni Reed ang paniniwala at hindi paniniwala sa dalawang pinto at hinahamon ang mga batang babae na pumili ng isa na aalis. Sinubukan ni Paxton na pumasok sa hindi makapaniwalang pinto, ngunit pinigilan siya ni Barnes at sinabing hindi mahalaga ang pagpili dahil hindi niya sila pababayaan. Pagkatapos ay pinili ni Barnes na pumasok sa pintuan ng paniniwala sa halip at sinundan din siya ni Paxton. Tinanong nila si Reed kung hindi siya darating, ngunit sinara na lang niya ang pinto sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating ang dalaga sa isang madilim na basement na may lamang mesa at fold-out na upuan sa silid. Inilipat ni Barnes ang mesa at inilagay ang upuan sa itaas upang subukang maabot ang isang mataas na bintana. Ngunit nang marinig nilang bumukas ang pinto sa itaas ng hagdan, mabilis nilang ibinalik ang mga kasangkapan sa kanilang orihinal na posisyon. Pagkatapos ay ibinigay ni Barnes si Paxton, isang pambukas na sulat na kinuha niya mula sa pag-aaral ni Reed na humihiling sa kanya na gamitin ito sa lalaki kung susubukan nitong saktan sila. Ilang sandali pa, may dumating sa basement at akala nila ay si Reed, ngunit ito pala ay isang babaeng nakayapak na nakasuot ng maruming damit at mukhang hyupong. Ang babae ay naglalagay ng pie sa isang mesa at nagsimulang manginig sa sahig ng walang sinasabi. Samantala, nagsimulang makipag-usap si Reed sa mga babae sa pamamagitan ng mga speaker na naka-install sa basement. Ipinaliwanag niya na ang babaeng ito ay isang propeta ng Diyos, at ngayon ay masasaksihan nila ang isang himala. Hindi nagtagal ay nagsimulang kainin ng babae ang pie at ipinahayag ni Reed na ito ay nalason at malapit na siyang mamatay. Nagulat ang mga babae, ngunit inihayag ni Reed na malapit nang mabuhay muli ang babae dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Si Barnes at Paxton ay nanunood ng may takot habang ang babae ay bumagsak sa lupa at pumanaw. Pagkatapos, inutusan sila ni Reed na suriin ang kanyang kalagayan. Kinakabahang sinusuri ng mga batang babae ang kanyang pulso at hininga at kalaunan ay natukoy na siya ay namatay. Gayunpaman, malaki ang tiwala ni Reed na babalik siya sa lalong madaling panahon at sasabihin sa kanila ang kanyang nakita sa kabilang buhay. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang doorbell at si Reed ay nagtungo upang sagutin ang pinto. Pagkaalis ng lalaki, ang mga batang babae ay nagsimulang sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga, ngunit ang kanilang mga pag-iyak ay hindi umabot sa harap ng pintuan. Samantala, sa labas ng bahay, nakita namin na ito ay si Kennedy na nakatayo sa bagyo ng nyebe. Tinanong ni Kennedy kung nakita niya ang mga babaeng simbahan na bibisita sana sa kanya, ngunit sumagot ang matanda na hindi niya sila nakita at hindi sila nagpakita sa kanyang lugar. Sa kabilang banda, ang mga batang babae ay nagmamasid sa maliit na puwang sa ilalim ng nakakandadong pinto ng basement at napansin ang isang kahon ng posporo sa alpombra. Nagpasya silang sunugin ang alpombra, umaasa na ang usok ay magpapa-alerto sa ministro. Sa labas, humingi ng paumanhin si Mr. Kennedy sa pag-abala kay Reed at nagpasyang umalis habang pinapanood siya ni Reed. Bumalik sa basement, naabot ng mga babae ang kahon ng posporo, ngunit nang bumaba ang mga babae sa hagdan, napansin ni Paxton na bahagyang gumalaw ang katawan ng babae mula sa orihinal nitong posisyon, ngunit inalis siya ni Barnes at tumuon sa pagsisikap na sindihan ang posporo. Sa kasamaang palad, nagpupumilit si Barnes na sindihan ang mga posporo, at pagkatapos ay nangyari ito.
Biglang sumulpot ang patay na babae at sumuka. Biglang ipinaliwanag ng babae ang kanyang nakita sa kabilang panig at nagtatapos sa isang parirala. Hindi lang ito totoo. Dumating din si Reed sa basement at hinayla siya palayo sa mga babae. Sinabi niya sa kanila na ang mga salitang narinig lang nila ay sagrado at isusulat sa mga banal na aklat. Sumunod, hinimok ni Reed ang mga batang babae na maaari rin silang mamatay at maranasan kung ano ang nasa kabila ng buhay. Sinasabi niya na ito ay magbibigay sa kanila ng mga tiyak na sagot na ang kabilang buhay ay hindi umiiral. Gayunpaman, pinagtatalunan ni Barnes na ang nakita ng babae ay isang guni-guni lamang na dulot ng isang malapit na karanasan sa kamatayan. Ipinaliwanag niya na noong bata pa siya, nagkasakit siya pagkatapos ng food poisoning at idineklara siyang clinically dead noong panahong iyon. Nakita rin niya ang lahat ng inilarawan ng babae bago tuluyang nabuhay. Pagkatapos sabihin ito, nagpahiwatig siya kay Paxton na simulan ang pag-atake. Ngunit bago makapagpatuloy si Paxton, biglang hiniwa ni Reed ng kutsilyo ang lalamunan ng kamalig. Kinatatakutan ng sight si Paxton at nagsimula siyang kumatok sa pinto habang sumisigaw na humingi ng tulong. Gayunpaman, mahinahon siyang pinagmamasdan ng matanda at sinabihan siyang huwag matakot. Inaangkin niya na si Barnes ay babalik sa buhay anumang sandali tulad ng naunang babae. Hindi nagtagal, lumipas ang ilang minuto, ngunit hindi pa rin nabubuhay ang dalaga. Kaya pinutol ni Reed ang kanyang kanang braso at tinanggal ang isang metal na bagay sa loob niya. Pagkatapos ay ipinakita niya ito kay Paxton at inaangkin na ito ay isang microchip na nagsasabing si Barnes ay hindi isang tunay na tao, ngunit isang programa sa computer na ipinasok sa simulation. Ipinaliwanag ni Reed na ito ang dahilan kung bakit hindi maaaring mabuhay muli si Barnes. Sinabi pa niya na ang mundong ito ay isang simulation at ang tanging paraan para makarating sa totoong mundo ay sa pamamagitan ng kamatayan at hinihikayat si Paxton na ihiwalay ang sarili. Gayunpaman, iniisip ni Paxton na ang metal na bagay ay talagang isang birth control implant. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag kung paanong ang buong pagkabuhay na muli ay isang pandaraya lamang na nilikha ni Reed bilang isang matalas na tagamasid. Itinuro ni Paxton na habang sila ay ginulo sa pagdating ng ministro, isang pangalawang babae na nakasuot ng kapareho ng namatay na babae ang lumabas mula sa isang nakatagong pinto. Ang babaeng ito ang pumalit sa patay at binibigkas ang script na isinulat ni Reed. Gayunpaman, nag-improvised ang babae ng isang parirala na hindi binalak at sinabing, hindi ito totoo. Kaya't ang pagpatay ni Reed kay Barnes, pati na rin ang kanyang pagtatangka na hikayatin si Paxton ng isang kunwa na katotohanan ay pawang improvised upang pagtakpan ang kanyang nabigong plano. Pagkatapos sabihin ito, nagsimulang maghanap si Paxton ng mga nakatagong pinto sa buong basement at kalaunan ay nakahanap ng isa na patungo sa isa pang cellar. Binalaan siya ni Reed na huwag pumasok doon maliban kung handa siyang hanapin ang isang tunay na relihiyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpa siya ang dalaga na magpatuloy dahil gusto niyang malaman ang katotohanan. Pagkatapos ay bumaba siya sa isang bara sa ibaba kung saan natuklasan niya ang bangkay ng isang babae na nagpapatunay na tama ang kanyang teorya. Sa panahong ito, isinara ni Reed ang pinto at ginamit ni Paxton ang ilaw ng kanyang cellphone upang magpatuloy sa paglalakad ng mas malalim. Nagsimula siyang galugarin ang mga lagusan at nakakita ng maraming pinto at silid na puno ng mga simbolo ng okultismo at mga palatandaan ng mga gawaing Saturday Aniko. Malapit na, natuklasan niya ang isang pinto na nakalock gamit ang kanyang padlock ng bisikleta at nakita niya ang susi nito sa loob ng kanyang bulsa. Pagkatapos buksan ang pinto, siya ay natakot nang matuklasan ito. Natuklasan niya ang isang malamig na silid na imbakan na puno ng mahihinang kababaihan na nakakulong sa maliliit na kulungan. Sa sandaling ito, dumating si Reed at tinanong si Paxton kung naiintindihan niya kung ano talaga ang isang tunay na relihiyon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Paxton na nang iwan niya silang mag-isa sa sala, lumabas siya para kunin ang kanilang mga bisikleta upang hindi sila matuklasan kung may darating na naghahanap sa kanila. Akala din nila ay maling bulsa ang nailagay niya sa susi, ngunit sinadya niya iyon dahil plano niya ang lahat para mapunta siya sa kinaroroonan niya ngayon. Inihayag ni Paxton na hindi niya piniling pumunta rito. Ipinaliwanag niya na gusto niyang malaman niya na ang tanging dahilan kung bakit siya nakatayo roon ngayon ay dahil ito mismo ang gusto niyang tumayo siya mula. Sa simula, kaya, sa wakas ay natuklasan na niya ang tanging tunay na relihiyon, na siyang kontrol. Nang marinig ito ng matanda ay humanga at inamin niyang tama siya. Sinasabi niya na wala sa mga babaeng ito ang naririto laban sa kanilang kalooban. Sa halip, ang kanilang sariling mga paniniwala at desisyon ang nagdala sa kanila sa puntong ito. Pagkatapos nito, pinutol niya ang isang daliri ng babae bilang parusa sa paglabas ng script kanina. Pinaiyak ng sight si Paxton at nang magsimulang magyakan ang psycho tungkol sa mga relihiyon.
Itinigil niya ang pagkakataong saksakin siya ng pambukas ng sulat. Binigyan siya ni Barnes ng mga naunang gitling ni Axton sa mga underground corridors na umakyat sa isang hagdanan hanggang sa marating niya ang study room. Hinarang niya ang pinto gamit ang isang mesa, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang lahat ng mga pinto sa bahay ay nakalock. Sa huli, napagpasyahan niya na ang tanging paraan upang makalabas ay ang bumaba at maghanap ng labasan. Ngunit sa kasamaang palad, nang makarating si Paxton sa basement, sinaksak siya ni Reed sa tiyan. Pareho silang bumagsak sa lupa. Ang nasugatan na si Reed sa kanyang huling natitirang lakas ay humiling sa kanya na ipagdasal sila. Sumagot si Axton na walang magbabago sa pagdarasal, ngunit inamin niya na may magandang bagay sa pag-iisip ng iba at pagiging mabait. Kasunod nito, nagsimula siyang magdasal at gumapang si Reed sa sahig at sumandal sa kanyang dibdib habang umiiyak. Dito, itinaas ni Reed ang kanyang kutsilyo upang tapusin siya, ngunit pagkatapos ay may tumusok sa kanyang ulo ng isang kahoy na tabla na may mga pako. Ito pala ay si Barnes, na buhay pa at nagawang patayin ang sadistang lalaki. Ngunit ang nakalulungkot, siya ay bumagsak din at hindi nagtagal ay namatay sa mga bisig ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng insidenteng ito, gumapang si Paxton sa itaas at nakatagpo ng isang prototype ng lugar. Sinuri niya ito at natuklasan ang isang ruta ng pagtakas sa pamamagitan ng isang air duct. Dinaanan ito ni Paxton at tuluyang umalis sa kahabag-habag na bahay pagkatapos ng mga oras ng pagpapahirap. Paglabas niya ay may damapo na paru-paro sa kanyang kamay. Ipinaalala nito kay Paxton ang isang hiling niya. Kung siya ay muling magkatawang tao, siya ay babalik bilang isang paru-paro at dadapo sa kamay ng kanyang mahal sa buhay. Pagkatapos ay naglaho ito at iniwan si Paxton na mag-isa sa manyeb na tanawin. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.